Tingnan natin yung kuryente niya. Yan o. Yan, yung kuryente niya mga paps. Lakas. Oh. Subukan natin pandarin mga paps. Yan o, one click o. One click lang mga paps. Good day mga paps. So meron tayong another customer nag-aantay sa labas. At ang gagawin natin ay i-convert natin yung kanilang TMX 155 contact point into CDI. Pero yung CDI na to, gagamitan natin siya ng primary ng C100. Primary coil ng C100 at saka ignition coil ng X4. Yan, gagamitan natin siya. Tatanggalin na natin yung kanyang contact point. Kasi laging nagkakaproblema daw, mahirap paandarin lalo na kapag natatalsikan ng hamog or nababasa ng langis kasi may konting tagas na rin yung magneto nila. At lagi nilang hindi mapaandar. Yun yung nagiging problema nila. Hirap nilang paandarin. Kaya minsan iniiwan na lang nila kung saan siya inabutan na hindi umandar. Yun ang problema. Tingnan natin, simple lang yung magiging conversion natin dito pero napaka useful lalo na doon sa mga may TMX 155, TMX 125 na contact point. Pwede nyo gawin ito sa mga motor ninyo para makatipid kayo, kasi kung gagawin nyo yung conversion na papalitan lahat ng magneto, maglalagay kayo ng CDI mismo, magastos, abot kayo ng 8,000 mga ganon, 7 to 9,000 yung magagastos ninyo. Pero dito, mas maliit lang yung cost ninyo. Around 1,000 pesos lang. Pwede nyo nang i-convert yung inyong motor na contact point into CDI. Yan. Tingnan natin. Yung ignition coil na gagamitin natin, pang X4 yon. Bali, yung ignition coil kasi ng X4 ay 2-in-1 siya. O tinatawag nilang magic coil or magic CDI, kasi meron siyang ignition coil at integrated na dun yung kanyang CDI, yung tinatawag natin capacitor discharge ignition. Kaya napakaganda, mas madali siyang pandarin. Simulan na natin. Ito pala paps yung TMX 155 contact point na i-convert natin sa CDI. Yan. Medyo luma na din pero matibay talaga tong TMX 155 ito. Yan. Hirap na siyang umandar kaya tanggalin natin to. Yan, tanggalin natin tong magneto gamit tong puller. Yan. Saka itong 17mm, saka itong pang-kontra na pry bar. Yan, so ganito yan. Ayan ka. Ayan. Tanggalin lang natin to. Counterclockwise ito. So ganun. Okay. Yan, ganyan nalagyan ko ng tubo para sumayad na doon. Hindi siya ganun kahigpit. Para doon sa hindi pa nagbabaklas ng ganito, no? Ang puller ng TMX 155, pag nilagay mo, pabaliktad yung thread pag ganito. Counterclockwise. Counterclockwise yung thread niya. Ganyan. Ganyan yung higpit. Yan, higpitan natin konti para di mahugot pag inaikot na natin. Yan. Saka natin higpitan to. Nasa gitna. Yan. Kontra na natin. Yan natin ito. Yan. Yan. Tatanggalin natin ito mamaya. Okay.
Ito yung mga counterweights niya. Ito yung advancer to, timing ng advancer. Ay, advancer ng timing, baligtad. Pero tatanggalin na natin yan kasi madi-disable na yung contact point niya. Ayan mga paps, so kapag nag-convert kayo o na contact point into CDI, tatanggalin na natin yung advancer mechanism, yung nandun sa magneto, yung may kasamang spring doon at saka C-clamp. Tapos tatanggalin din natin yung tulad ng ginawa ko dyan, no? Tinanggal ko yung primary coil ng ignition ng contact point, pero iiwan nyo yung, wag nyo nang gagalawin yung light coil. Okay, so ang gagamitin natin pala dito na primary, ipapalit natin doon is yung pang C100 o Dream primary coil, no? Yung Sachs na brand, maganda rin to. Yan, mas makapal kasi to kumpara dun sa ibang ginagamit ng iba, tsaka yung coil niya mas malakas yung kuryente. Okay, yung Sachs na brand, made in Taiwan, yan, magandang choice na yan. Maganda yung kuryente niya. So, dyan natin i-connect yung wire papuntang ignition coil. Okay? So, ito naman yung ignition coil natin. Ayan, yung pangalan nito is RC80 ignition coil. RC80 at ang tatak niya ay Nippon Denso. Ayan, Nippon Denso. So, maganda rin to, maganda, made in Japan din. So baliktad nga lang ang configuration nito dahil yung ground, yung dalawang butas diyan na papunta dun sa mounting niya sa body, diyan natin ikokonekta sa primary coil. Okay, so baliktad. Hindi tulad nung dati, ito yung lumang coil. So yan yung mga tinanggal pala natin. Okay. So, hindi natin itutornilyo dyan yung ignition coil. Hindi natin itutornilyo doon. Kundi, ititape lang natin. Makikita nyo mamaya. So, yung hawak ko pala na dalawang 10mm na bolt, yan yung gagamitin kong washer. Okay? So, yung washer na yan, maganda yan. Pampalakas yan ng kuryente kasi para nakaangat yung ating primary coil. Kasi kapag masyado namang lubog, mahina yung kuryente niya. So, ganyan yan. Parang ganyan yan pag nakalagay. Medyo nakaangat siya. Para mas malakas yung kanyang kuryente. Okay? So, yung ignition coil natin, nilagay na natin. Pero kung mapapansin niyo yung wire, na yan, yung mahaba, nilagay ko dyan sa mounting. Dahil baliktad nga yung configuration ng wiring nito. Dahil convert. Kasi sa X4, positive to positive lang. Ito kasi baliktad. Kaya yung galing na wire dito sa primary papuntang ignition coil, okay, nakalagay siya dun sa ground. Tapos yung positive side ng ignition coil, dun natin ilalagay yung ground. Kaya yun ang importante sa conversion na ito. So parang ganyan. Yung positive side, yun yung naka-ground. And then yung ground, yun yung nasa positive side. Okay. So, ganyan lang. Huwag nyong itutornilyo yan kasi wala. Hindi yan aandar. Aandar din siya pero mahirap siyang pandarin. Okay. So, ganyan yung itsura niya. Yan. I-strap nyo na lang yan. Lalagyan nyo na lang ng strap para hindi siya gagalaw-galaw o hindi magasgas yun. Parang ganyan. Yan. So, nalagyan natin yung strap. Nilagyan na rin natin yung magneto. Okay. So, ngayon, titestingin natin yung kuryente niya. Try natin kung may lalabas na kuryente. So, dito, may singaw pala yung niya. Yan, malakas yung kuryente niya. Tingnan natin yung kuryente niya. Yan, fix ko. Yung kuryente niya mga paps, lakas. Subukan natin pandarin mga paps. Yan one click one click lang mga paps. Tapos na yung ating conversion at successful. Okay na, next customer tayo.